Narito na ang PTV Balita ngayon. Posibleng buksan na sa susunod na buwan ang mataas sa bahagi ng southbound lane ng Kamuning Flyover. Ayon kay DPWH NCR Regional Director Loretta Malaluan, napaaga ang pagtatapos sa isinagawa nilang retrofitting sa mataas sa bahagi ng flyover. Samantala, matatapos naman ang retrofitting sa ibabang bahagi ng flyover sa pagtatapos ng taong ito. Sinabi ni Malaluan na maglalagay sila ng tinatawag na SP chain bilang paghahanda sa lindol o the big one. Buwan ng Marso nang isara ang southbound lane ng Kamuning Flyover para sa rehabilitasyon. Patuloy naman ang paalala ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga motorista na maghanap muna ng alternatibong ruta. Umabot sa mahigit 280 billion pesos ang kinita ng bansa sa turismo sa unang 6 na buwan ng 2024. Mahigit 32% itong mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Sa datos ng Tourism Department mula Enero hanggang nitong July 10, umabot na sa mahigit 3 milyon ang pumasok na bisita sa bansa. Malaking bulto nito ang mga dayuhan habang nasa 7% ang overseas Filipinos. Samantala, bumisita ngayong umaga sa Cebu City Sports Center si Laoag City Mayor at dating Gintong Alay Executive Director Michael Kion upang matunghayan ang kasalukuyang hosting ng Palarong Pambansa 2024. Ang detalye ng balitang yan ihahatid mula sa Cebu City ni Daryl Oclares. Naomi, Laoag, Ilocos Norte ang magsisilbing host ng Palarong Pambansa 2025. Kaya nandito ngayon sa Cebu City si Laoag City Mayor at dating Executive Director ng Gintong Alay na si Michael Kion para matunghayan ang kasalukuyang sitwasyon ng Palarong Pambansa 2024. Ngayong umaga, nag-ikot si Kion sa ikalawang araw ng athletics competition kung saan niya rin natunghayan ang laro ng mga student athletes mula sa Region 1. Bukod dito, inalam din ni Kion ang sistemang ginagawa ng Cebu bilang punong abala ng annual multi-sport event. The reason I'm here is because I'm doing benchmarking because Ilocos Norte will host the Palaron next year. That's why I'm taking the opportunity to monitor the performance of all the athletes, and that allows me to see all the venues. And it allows me to see the sistema that they put together dito sa Cebu. Hanga din umano ang unang direktor ng Gintong Alay sa dahan-dahang pag-angat ng antas ng Philippine sports maging sa grassroots level. Mataas yung standard na yon. The standard of sport is rising, and this is good. Naomi, matapos ang palaro rito sa Cebu, sa closing ceremony, formal na ipapasa sa probinsya ng Laoag ang hosting ng Palarong Pambansa 2025. Mula rito sa Cebu City Sports Center, Daryl Oclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat Daryl Oclares ng PTV Sports. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.